Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon, at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority. Itinanggi ng Malacanang na sila ang nasa likod ng gumugulong na gridlock sa Senado. Sa halip, ibinalik ng palasyo ang sisi sa naging pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano habang muling pinagtibay ang pagkilala sa liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian. Sina Mortel sa report. May pasaring ang Malacanang laban kay Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng patuloy na krisis sa Senado. Kasunod ito ng naunang babala ni Cayetano kay Senator Win Gatchalian na huwag magpagamit sa palasyo. Diretsahang sinabi ng administrasyon na walang karapatang mag-astang biktima si Cayetano dahil siya mismo umano ang nag-aproba sa mga kaguluhang nagpahina sa integridad ng mataas na kapulungan. Sa naging Facebook Live ni Cayetano, iginiit nitong legal at moral ang ginawa ng kanyang grupo gamit ang mga patakaran ng Senado upang protektahan ang kalayaan nito laban sa tinawag niyang illegal coup o illegal na kudeta. Binueltahan din niya ang bagong mayorya na nagmamadali umanong umagaw sa mga komite upang harangan ang mga nakalinyang investigasyon kaugnay sa flood control scandal. Ngunit sa press briefing sa Malacanang nitong Lunes, agad itong tinabla ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at sinabing ang taong bayan ang tunay na pinagkaitan ng katarungan dahil sa gulo. Ayon kay Castro, hindi nakikialam ang palasyo dahil ang mga kontrobersyal na kautusan noong Mayo 13 kabilang ang naging putukan at ang umano'y pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay may direktang basbas at aprobado lahat ni Cayetano. Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Kasabay nito, binalaan din ng palasyo ang Senado na baka maulit lamang ang nangyari noon sa House of Representatives kung saan may kasunduan umanong hindi tinupad si Cayetano. Kaya naman muli igniit ng ehekutibo ang kanilang buong suporta sa liderato ni Gatchalian. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Samantala, bukas naman ng palasyo sa anumang legal na hakbang ng mga grupo ng abogado na nagbabalak maghain ng kasong usurpation of authority laban sa ilang senador na sangkot sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing.
Anya may basihan ang naturang reklamo dahil sa kawalan ng otoridad ng grupo ni Cayetano na magpatawag ng pagdinig. May mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority. Nang tanungin naman kung ano ang masasabi ng Pangulo sa pagkakasangkot sa kanya sa kontrobersyal na maleta delivery scandal, maikli ang naging tugon ng palasyo. Ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.